A pleasant day to each and everyone, and welcome to the final round of our Modified Oregon-Oxford debate. Resolbahin drug war ay ipagpatuloy sa Pilipinas. I am Andrea May Viloria, your MC for this debate. At this point, we would like to start the short program with the invocation. May I call on Ms. Kathleen Magtibay Payak for the prayer. So, good afternoon po. So, let us pray. Let us put ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, as we gather before we participate in this debate contest, make us aware that we do this competition not for our own glory, but to glorify your name. Grant your wish that the contestant will value more than the friendship and cooperation that will happen today more than the glory of winning, allowing the loser to learn that they are already winners because of their willingness to share their knowledge. Let the winner learn that they succeeded because of their blessing and guiding presence. Grant your generosity and love to all of us present today, and bless also those who are left at home. Whatever we accomplish in this competition, we offer all this to you. Let this competition serve as a way to praise your name and spread your good news. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. To begin with, I am pleased to have Mr. Cloyd Ramos for his opening remarks. Thank you, Andrea. Good morning, everyone. Good morning to our students from the fourth-year students, to our fourth-year students. I have invited also some of our fourth-year students. We have invited also the third-year students who are part of this Modified Oregon-Oxford debate as part of their activity for the whole semester. And at the same time, the two sections in contemporary world, the computer engineering second year and the civil engineering second year. And the other 8 sections are under the general education 105, which is readings in the Philippine history. All of them are third year students. So we would like to acknowledge everyone, your presence, and we would like to inform you about our debate, that this is one of the most tackled issues in the Philippines, or the current issues in the Philippines. At akin nga pong ipapahayag sa inyo ilang mahalagang mga bagay tungkol dito sa ating pong pag-aaral. Ang modernong demokrasya ay itinatag sa mga mithiing ito, na ang puso ng mga demokratikong layunin ay ang proteksyon ng dignidad ng tao at paggalang sa mga karapatang pantao. Gayunpaman, ang pamahalaan ay nanatiling isang makapangyarihang institusyon na may kakayahang magpatawag ng militar na pumukaw sa nakaraan nitong imahe bilang hindi alinlanganang may hawak ng soberanya. Sa katunayan, ang republikanismo ay mahalagang nangangailangan ng delegasyon ng mga kapangyarihan sa pamahalaan. Na bagamat ang mga tao ay nananatiling soberanya, ang aktwal na paggamit nito ay ibinibigay sa pamahalaan. Ang proteksyon at paglilingkod sa mga tao ay ang pangunahing tungkulin ng ating gobyerno. Ngunit kahit na ano paman, ang gobyerno pa rin ang nag-iisang pinakamalaking institusyon na nagsasagawa ng soberanong kapangyarihan. Higit pa rito ay nagtataglay ng mga likas na kapangyarihan, o ang tawag natin dito ay inherent powers of the state, na hindi ipinagkaloob mismo ng saligang batas o ng konstitusyon. Bawat pamahalaan para umiral ito ay gumagamit ng kapangyarihan ng pulisya or police power, kapangyarihan ng eminent domain or a power of eminent domain, at kapangyarihan ng pagbubuwis o power of taxation. Ang isang konstitusyon o saligang batas ay hindi nagbibigay
ng gayong mga kapangyarihan sa pamahalaan. Ang isang konstitusyon ay maaari lamang tukuyin at limitahan ang mga ito at ilan ang kanilang ehersisyo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang mga ito ay kahangahangang kapangyarihan na aayon sa saligang batas na kung hindi mapigil ay maaaring seryosong maghihigpit at malalagay sa panganib ang kalayaan ng mga individual. Kaya ito ay nakasalig sa bawat demokratikong konstitusyon o saligang batas upang masusing maisama ang mga probisyon na ginagarantiyahan ang mga karapatan ng mga individual at ang mga naghihigpit sa mga kapangyarihan ng ating pamahalaan. Ito ay upang maiwasan ang trahedya na ang pamahalaang nilikha ng tao ay siya namang magiging instrumento upang sila ay alipinin at abusuhin. Kaya ang katipunan ng mga karapatan o Bill of Rights, Artikulo 3 ng ating saligang batas, ay isang mahalagang bahagi ng konstitusyon ng Pilipinas. Sa katunayan, ito ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng pangunahing batas dahil ito ay naglalayong balansihin ang kapangyarihan ng pamahalaan at ang iba't ibang kalayaan ng individual. Ang Bill of Rights ay nagbibigay ng dalawang bagay. Una, mga paghihigpit na nakadirekta laban sa Estado. At pangalawa, tahasang pagkakakilanlan at limitasyon ng mga karapatan ng mga individual. Sa isang banda, ginagamit ng gobyerno ang napakalaking kapangyarihan nito. Ngunit nililimitahan ng konstitusyon ang mga kapangyarihan nito. Sa kabilang banda, ang mga individual ay ginagarantiyahan ng kanilang mga karapatan. Ngunit napapailalim din sa mga limitasyon bilang pagkilala sa mga kapangyarihan ng pamahalaan. Ang nagbabalanse sa dalawa, kapangyarihan at kalayaan, ay ang mga limitasyong ibinibigay ng konstitusyon o ng saligang batas. Na ang mga limitasyon ay likas na mga kompromiso o solusyon sa mga sitwasyon na nagre-resulta mula sa magkakapatong o salungatan ng dalawang panig. Halimbawa, habang ang gobyerno ay may likas na otoridad na kumuha at mag-convert ng isang ari-arian para sa pampublikong paggamit, at ang mga tao sa kabilang banda ay may karapatang humawak ng kanilang pribadong pag-aari, ang konstitusyon na nag-iisip ng kaso ng magkakapatong o salungatan sa pagitan ng dalawa ay nakompormiso. Kapwa sa pamamagitan ng pag-uutos na ang gobyerno ay nagbibigay ng makatarungang kabayaran sa pribadong may-ari na dapat namang isuko ang kanyang ari-arian. Kagaya halimbawa ng ating Star Tollway, ang lupa na nadaanan dyan ay pag-aari ng ating mga pribadong individual. Ang ating gobyerno o pamahalaan ay merong likas na kapangyarihan na tinatawag nating power of eminent domain. Ito ay kukunin ng gobyerno kung kinakailangan magagamit sa pampublikong pamamaraan. Subalit, sangayon sa ating saligang batas, ito ay may probisyon na bibilhin ito sa pribadong may-ari ng just compensation sa tamang presyo. At sa kaukulang o tama na presyo. Kung kaya't mga minamahal na mga kabataan, meron ding kapangyarihan na likas ang kapangyarihan ng kapulisan o pulisya. Ang likas ng kapangyarihan ng isang pamahalaan upang gamitin ang makatuwirang kontrol sa mga tao at ari-arian sa loob ng kanyang jurisdiksyon sa interes ng pangkalahatang seguridad, kalusugan, kaligtasan, moralidad at kapakanan, maliban kung saang legal na ipinagbabawal. Ito ay isa sa likas ng ating bansa, inherent powers of the state. The police power, the power of eminent domain, at power of taxation. Kung kaya't, sa loob ng mahigit ilang dekada, sumailalim pa rin ang Pilipinas sa isa sa pinakamahirap na problema ng bansa na siyang tumataas na bilang ng mga taong gumagamit ng ilegal na droga. Ang digmaan sa droga
na ipinakilala ng Duterte administration ay nagbigay sa atin ng sulyap kung paano naapektuhan ng karamihan sa mga pamilyang Pilipino at ng kanilang komunidad ang positibo. Kumpara sa mga dating Pangulo ng Pilipinas, Duterte ay may pinakamalaki at pinakamabilis na epekto sa pagbaba ng bilang ng mga iligal na gumagamit ng droga, dealers at mga suppliers. Ito ang dahilan kung bakit ang digmaan ng Duterte sa mga droga ng Pangulong Duterte ay dapat isaalang-alang na matagumpay sang-ayon sa DILG. Ilang buwan matapos ang panguluhan ng Rodrigo Duterte, lubhang naapektuhan ng digmaan ng droga ng kanyang administrasyon ang pagbabawas ng iligal na paggamit ng droga. Ang digmaan sa mga droga na ginawa ng mga komunidad at kabataan ay para maging mas ligtas at mas protektado mula sa mga iligal na droga. Matagumpay nga kaya ang war on drugs ni Pangulong Duterte? Ngayon ay ating masasaksihan ang isang debate na may proposisyong resolbahin war on drugs o digmaan laban sa droga ay ipagpatuloy sa Pilipinas. Maraming salamat. Thank you so much, Sir Cloyd, for those words of welcome. Now, we will proceed to the debate proper. We will be witnessing the debate battle between the section of Computer Engineering Technology, CPET Second Year, versus Civil Engineering Technology, CVET Second Year. You may now open your cameras. On the affirmative side, we have Ms. Angelica Villanueva as their first speaker, Mr. Luis Adrian Saliva as their second speaker, and Ms. Aubrey Olan as their rebuttal speaker. While on the negative side, we have Ms. Relene Molion as their first speaker, Ms. Twinkle Seco as their second speaker, and Ms. Marjon Gabriel as their rebuttal speaker. Ngayon po ay atin ang masasaksihan ang mga estudyante sa pamantasang ito sa kanila pong debate na may proposisyong resolbahin, drug war ay ipagpatuloy sa Pilipinas. Maaari na po kayong magsimula. Umpisa sa sang-ayong panig, Ms. Angelica Villanueva for your constructive speech. Rinig po ako. Yes po. Magandang tanghali. Wait lang po. Magandang tanghali sa lahat ng manonood at tagapakinig. Para sa debate na mangyayari ngayong araw, ang aming panig ang siyang sumasang-ayon sa paksang digmaan laban sa droga ay ipagpatuloy sa Pilipinas. Bilang ikaunang tagapagsalita ng sumasang-ayong panig, ipaliliwanag ko ang aming paunang punto sa paksa. Samantala, ang aming ikalawang tagapagsalita naman na si Mr. Luis Adrian Saliba ang susuporta o magdadagdag ng mga ebidensya at saloobin para sa debate na ito. At ang huli, ang ikatatlong tagapagsalita ng aming panig na si Ms. Aubrey Olan ang magbibigay ng kabuuang punto at maglilinaw ng aming opinyon patungkol sa isyu na pagdedebatihan ngayong araw. Bilang mamamayan ng Pilipinas, hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman na talaga namang talamak na ang mga gumagamit sa ating bansa ng iligal na droga. Ang droga ay ang ipinagbabawal na mga gamot na tumutukoy sa anumang sangkap na nakapagpapabago sa takbo ng kaisipan ng tao at katawan ng tao. Sa bawat paglipas ng oras, buwan at taon, tila mas lumalaki ang populasyon ng mga individual na gumagamit ng droga. Marahil lingid sa kaalaman na karamihan ang magiging epekto nito, hindi lamang sa kanilang katawan, pati na rin ng bayan sa kabuuan. Salot kung ating itong ituring, sapagkat buhay ay dinadala nito sa bangin ng kapariwaraan na may magiging resulta ng kapahamakan. Akala ng mga gumagamit ng illegal na droga na ito ay isang solusyon. Ngunit kalaunan, ang mga droga ang nagiging problema. Mahirap mang harapin ang mga problema, ang mga kalalabasan ng paggamit ng droga ay palaging mas malala kaysa sa problemang sinusubukang lutasin sa paggamit ng mga ito.
Naririto ang mga posibleng epekto sa katawan ng taong sino man ang gagamit o gagamit nito. Una, sinisira nito ang kalusugan ng isang tao na maaaring magdulot ng komplikasyon at kung hindi maaagapan ay kamatayan. Pangalawa, pinagwawatak-watak nito ang bawat miyembro ng pamilya. Pangatlo, maaaring makapagdulot ito ng problema sa negosyo. Pang-apat, nakakasama ito sa kapaligiran. Panglima, naglipa na ang krimen. Dahil nawawala na sa katinoan ang gumagamit ito, maraming bagay na maaaring gawin ng isang tao may impluwensya ng ipinagbabawal na gamot tulad ng pag-hold up, panggagahasa, pagnanakaw, pang-aabuso at iba pa. Base sa aking mga ibinahagi na epekto ng paggamit ng droga sa katawan ng isang tao, makikita natin na sadyang nakakaalarma at napakalaking suliranin nito para sa ating bansa. Kaya naman kaming mga estudyante mula sa CPET 2101 ay sumasang-ayon sa pagpapatuloy ng digmaan laban sa droga sa Pilipinas. Na magwagi sa halalan noong Mayo 2016 si Pangulong Rodrigo Duterte bilang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, agad niyang sinimula na pagtupad sa kanyang mga pangunahing pangako sa panahon ng kampanya. Isa sa mga ito ay ang paglaban sa droga at kriminalidad na mas kilala sa tawag na Oplan Tokhang. Ano nga ba ang Oplan Tokhang? Ang salitang tokhang ay kinuha sa salitang Bisaya na tok-tok o katok at hangyo o makiusap. Nangangahulugan ito ng pagkatok ng mga otoridad sa bahay ng mga pinaghihinalaang sangkot sa iligal na droga at makiusap na sumuko na at magbagong buhay na sila. Sa mabilis na paggulong ng kampanya ng Administrasyong Duterte kontra droga, walang dudang ramdam na ng mamamayan ang mga pagbabagong hatid nito. Ayon sa ahensya, may kabuuang 6,097,672 ang bahay na binisita kaugnay ng kampanya upang bigyan ng pagkakataon ng mga gumagamit at nagbebenta ng iligal na gamot na magbagong buhay. Ang rehabilitasyon ay mahalagang bahagi ng kampanya para sugpuin ang droga. Mula noong Hulyo 2016, mahigit 1 milyong tao ang sumuko sa otoridad. Mahigit na 1,117,433 sa mga ito ang umaming gumamit sila ng droga at 75,000 ang kilalang nagbebenta. Hindi pa ito nangyari sa nakaraan. Nangyayari ito dahil sa mahigpit na paninindigan ng Pangulo na pagtanto ng mga sangkot sa droga na seryoso ang administrasyon sa paglaban dito. Sa aking pananaw, ang kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa droga at kriminalidad ay nagbukas sa ating mga mata upang makita kung gaano kalawak ang problema sa droga sa ating komunidad. Kasunod ng kanyang pag-akyat sa kapangyarihan bilang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Rodrigo Duterte ay naging masigasig sa pag-alis ng mga masasamang ugat ng droga sa bansa. Batay sa mga istatistika mula July hanggang August 30, 2016, tinatayang may 626,368 o 97.84% na mga gumagamit o tumutulak na droga ang sumuko sa mga otoridad. Habang may 12,920 o 2.02% na mga sospek ang naaresto. Bukod dito, ang pulisya ay bumisita rin sa 555,018 na bahay at 812 na mga search warrants ay ipinatupad at 895 na suspect o 0.14% ang napatay. Sa kabila ng mga akusasyon sa presidente dahil sa kampanya laban sa droga ng administrasyon, sinabi ng Pangulo na alam niya ang kanyang mga limitasyon sa pagpapatupad ng kapangyarihan at otoridad ng pinuno ng bansa. Sa kanyang sona noong July 25, 2016, binalaan ni Pangulong Duterte ang pwersa ng pulisya ng bansa na huwag abusuhin ang otoridad nito. Bukod dito, inutusan din ng Pangulo ng Pilipinas ang agarang investigasyon at adjudication ng mga kasong administratibo laban sa mga opisyal ng pulisya na kasangkot sa kriminal at iligal na gawain. Kung ating sisiyasatin na mabuti ang naging kalagayan ng digmaan laban sa droga na naganap sa Pilipinas simula nang ito ay maipatupad, makikita natin ang naging magandang epekto nito sa ating bansa. Sa pamamagitan nito, marami sa mga nagamit ng iligal na droga ay nahuli o kaya naman ay sumuko na sa kapulisan. Kaya naman bilang kabuuan ng aking saloobin ukol sa isyu na ito, ako ay lubos na sumasang-ayon sa pagpapatuloy ng digmaan laban sa droga sa Pilipinas. Itigil na natin ang pagbubulag-bulagan. Alam ko na hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang problema sa droga sa ating bansa ay sadyang napakalaking suliranin sa isang bansa.
Tanging ang ipinaglalaban lamang ni Pangulong Duterte na digmaan laban sa droga ang posible at epektibong solusyon na makasusog po dito. Yun lamang po. Thank you, Ms. Villanueva, for your constructive speech. Ating bibigyan daan na ngayon ang unang tagapagsalita ng hindi sang-ayong panig para sa kanyang ilang katanungan o interpolasyon. Ms. Rilyn Molion, you may proceed. Magandang tanghali, speaker number 1. Ito po ang ilan sa aking mga katanungan. Sa tingin mo po ba ay makatarungan ang pagpatay ng walang kalaban-laban sa mga gumagamit ng droga? Hindi. Sa palagay mo po ba ay karahasan at pagpatay lang ang solusyon para maibsan ang paggamit ng droga sa bansa? Hindi. Sa tingin mo po ba ay labag sa batas ang war on drugs? Hindi rin. Ngayong matatapos na po ang termino ni Pangulong Duterte, masasabi mo po ba na naging matagumpay ang war on drugs? Oo. So ayon po sa iyo ay magiging matagumpay po ito. So sa tingin mo po ba ay matagumpay na matatawag ang patuloy pa ring paglaganap ng droga sa bansa? Oo. Sa tingin mo po ba ay dapat bigyan ng pagkakataon ang mga at karapatang magbago ang mga gumagamit ng droga? Oo. Sa palagay mo po ba ay labag sa karapatang pantao ang war on drugs? Hindi. Yun lang po. Thank you, Ms. Rilyn, sa iyong mga katanungan. Maaari ka nang magpahayag ng iyong proposisyon ng hindi pagsang-ayon. Una po sa lahat ay akin lang po lilinawin na ako at ang aking kagrupo ay malaki ang pagtutol sa paggamit ng droga. Gayun din ay nais na din po naming matigil ang paglaganap nito. Ngunit ang hindi po namin pinapaboran ay ang proyekto ng ating kasalukuyang Pangulo na si Pangulong Duterte na war on drugs. Ang pagtutol sa paglaganap ng droga at pagtutol sa war on drugs ay magkaiba pong usapin. Ang kampanya laban sa ilegal na droga sa Pilipinas na kilala din bilang Oplan Tokhang ay ang pagsugpo sa mga gumagamit at dealer ng droga sa bansa. May dalawang muka ang kampanya ng administrasyon. Nariyan ang muka ng gobyerno na layong puksain ang ilegal na droga, ngunit sa pisikal at mapanganib na paraan. At nariyan din ang epekto ng kampanyang ito sa mga biktima at kanilang pamilya. Taong 2016, kasabay ng pag-upo ni Pangulong Duterte na magsimula ang kampanya kontra droga. Simula nang maipatupad ito, at hanggang Enero 2020, ang bilang ng mga napatay sa drug war ay nasa 5,601. Naniniwala ang Commission on Human Rights at lokal na human rights group na libo-libo pa at nasa tantyang 27,000 ang napatay ng pulis at ahente ng pulisya at ilan sa mga ito ay nadamay lamang at ang iba naman ay pinatay at ang idinahilan na ay may kinalaman ito sa droga. Ang katakot-takot na bilang ng mga pamamaslang ay hindi na pagbayad ang may sala at hindi maayos na naimbestigahan. Malaki ang pagtutol namin sa war on drugs dahil anti-human rights ito at hindi namin gusto ang proseso ng pagsasagawa nito. Walang pakundangan ng pulisya sa kaligtasan ng iba at madalas isagawa ang raid ng hating gabi habang nasa bahay ang buong pamilya. Sa maraming raid, nasaksihan ng mga bata ang pamamaslang sa kanilang magulang o di kaya naman ay kinaladkad at binaril ang mga magulang nila. Ano na lamang ang magiging dulot nito sa mga kabataan? Maaari itong magdulot ng trauma at masamang epekto sa kanilang pag-iisip. Kay Pangulong Duterte na mismo nanggaling na kapag ang mga gumagamit at kapag pumasok sa Pilipinas ang mga drug dealer ay sila'y mamamatay. Sa tingin niyo po ba ay makatarungan ito? Hindi. Isa sa karapatan natin mga tao ay ang karapatang mabuhay. At malinaw na nilalabag ito ng war on drugs. Hinihimok ng Human Rights Watch ang gobyerno ng Pilipinas na wakasan na ang abusadong kampanya kontra droga at imbestigahan at sampahan ng kaso ang mga responsable sa pamamaslang at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Mauubos nga ang adik sa bansa, ngunit mauubos din ang ating mamamayan. Masasabi bang nanalo na ang Pilipinas at naging matagumpay ang kampanya kontra droga? Ang sagot ay hindi. 6 na buwan lamang ang pangako ni Pangulong Duterte, ngunit mahigit 5 taon na at matatapos na ang kanyang termino, ngunit hindi pa rin masasabing matagumpay at patunay ang patuloy pa ring pagdami ng mga gumagamit at nagtutulak ng droga sa bansa. At ito ay sinang-ayunan mismo ni Carlos Conde,
isang researcher ng Human Rights Watch, at ito ang eksakto niyang sagot sa tanong na nanalo nga ba ang bansa sa war on drugs. I don't think we are. I think the government has misused the drug war for political ends. Kaya nga tayo mayroong mga hukuman at mga batas para ito ang mga ibabaw at sundin sa bansa. Ngunit, isa ang war on drugs sa lumalabag dito, ang Batas Republika bilang 10368 o ang pagpatay at paglabag sa mga karapatang pantao, kitang-kita at masasabi na labag sa batas ang kampanyang ito. Ano ang silbi ng mga institusyon na tinayo tulad ng rehabilitation center kung hindi bibigyan ng pagkakataon ng mga gumagamit na magbago? At paano sila magbabago kung kinitil na ang kanilang buhay? Napakaraming paraan para mapigilan ang paglaganap ng droga sa bansa at hindi laging karahasan ang solusyon dito. Panahon na para itigil ang kampanyang war on drugs dahil ang gera laban sa illegal na droga ay gera laban sa buhay ng tao. Yun lang po. Thank you, Ms. Relin, sa iyong pinahayag na proposisyon. Magpo-proceed na po tayo ngayon sa atin pong tagapagsalita ng sang-ayong panig para sa kanyang ilang katanungan o interpolasyon. Ms. Villanueva, you may proceed. Ikaw ba ay may kamalayan sa kalagayan ng paglaganap ng illegal na droga sa ating bansa? Opo. Sapagkat ikaw ay tumututol sa pagpapatuloy ng digmaan laban sa droga sa Pilipinas, labis mo bang nauunawaan ng layunin ng Oplan Tukhang na ipinatupad ni Pangulong Duterte? Oo. Kung gayon, nakasisiguro ka ba na sa ilalim ng proseso ng Oplan Tukhang ay pawang karahasan at pagpatay lamang ang nagaganap dito? Oo. Nakasisiguro ka rin ba na ang lahat ng mga napatay sa ilalim ng operasyon kontra droga ay walang habas na pinatay at hindi dumaan sa maayos na proseso? Oo. Ang Oplan Tukhang ay pagkatok ng mga otoridad sa bahay ng mga pinaghihinalaang sangkot sa illegal na droga at makiusap na sumuko na at magbagong buhay na sila. Mapaninindigan mo ba ang sinabi mo na ang programa na ito ay may prosesong walang pakundangan? Oo. Sinasabi mo bang walang magandang epekto ang adhikain ni Pangulong Duterte kontra droga sa ating bansa? Wala po. Oo. Kung gayon, masasabi mo pa rin ba na walang magandang epekto ito kung nakapagdulot naman ito ng kabawasan na malaking bilang sa krimen dito sa Pilipinas? Oo. Dahil ang ipinaglalaban mo na rin lamang ay ang karapatang pantao ng sangkot sa iligal na droga, masasabi mo bang makatarungan ito kung ang mga sangkot dito ay may kaso sa pagpatay at pang-aabuso sa mga mamamayan? Hindi. Bilang karagdagan, sinasabi mo na ang digmaan laban sa droga ay hindi makatarungan. Sa tingin mo kaya ay makatarungan ang mga ginagawa ng taong nalulong na sa droga sa pagpatay ng mga mahal nila sa buhay? Hindi. Kung hindi nga maipagpatuloy ang digmaan laban sa droga sa Pilipinas, nakasisiguro ka ba na may mas epektibong paraan pa ang maaaring isagawa sa ating bansa? Oo. At makasisiguro ka ba na maititigil o mababawasan ang bilang ng mga gumagamit ng illegal na droga, gayon din ang paglaganap ng krimen sa bansa kung mawawalan na ng bisa ang Oplan Tukhang sa Pilipinas? Oo. Dahil ikaw ay hindi sumasang-ayon sa Oplan Tukhang sa Pilipinas, nakasisiguro ka ba na mangyayari ang pagsuko ng libo-libong gumagamit ng droga sa ating bansa kung hindi ito nailunsad ng Pangulo? Oo. Ang layunin ng Oplan Tukhang ay mabigyan ng mga mamayang Pilipino ng matiwasay at ligtas na kapaligiran. Mapaninindigan mo ba ang iyong sinabi na ito ay walang magandang epekto sa bansa at mamamayan? Oo. Kung wala nga itong magandang epekto sa bansa, edi sana hindi na ito naipatupad sa simula pa lamang. Sa pagpapatupad ng batas ay maraming bagay na dapat isinasaalang-alang. Hindi naman ito pwedeng gawing trial and error lamang. Kaya naman, para sa iyong huling katanungan, masasabi mo ba na mali ang desisyon ni Pangulong Duterte
sa pagpapatupad nito? Oo. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you so much ating mga unang tagapagsalita. Ngayon ay bibigyan natin ng panahon sa ating ikalawang tagapagsalita para sa sang-ayong panig, Mr. Luis Adrian Saliva. You may proceed. Ang kampanya kontra illegal na droga dito sa ating bansa, ang Pilipinas, sa pangunguna ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay nagdudulot ng malaking kabaguhan sa ating bansa sapagkat maraming mga drug user o pusher na nahuli at marami na rin mga taguan o paggawaan ng mga illegal na droga na nabisto at nabuwag. Dahil sa droga ay maraming mga individual na kasama na ang mga kabataan, na tila nasira ang pamumuhay dahil sa nagawi sa isang maling landas at gawain. Subalit dahil sa programa at ang mga hakbang na isinusulong na ating Pangulo, maraming mga kabataan o individual na nagkakaroon ng bagong buhay dahil sa mga ginagawang pagre-react sa mga nahuhuling gumagamit at nagtutulak ng droga. Dahil dito, ang Pangulo ay pinagkatiwalaan ng mga sambayanang Pilipino sapagkat tila nabigyan ng proteksyon ang bawat mamamayan, lalo na ang kabataan, lalo na sa droga, sa kadahilanan na tanging batas kontra droga ang nangingibabaw. Ang kampanya kontra droga ay dapat hindi itigil at dapat itong ipagpatuloy sapagkat taong bayan na rin ang nagsabi na mas ligtas sa mga kabataan at iba pang mamamayan sa mga adik na nagdudulot ng pangamba at takot sa bawat isa. Bukod pa dito, ang kampanya kontra droga na nasimulan ay hindi dapat masayang kung kaya't sa susunod na 6 na taon ay dapat lalong pag-itingin at palawakin pa upang mabigyan proteksyon ang buhay at kinabukasan ng mga kabataan at ibang mamamayan. Bilang parte ng kampanya ng ating Pangulo, ang proyektong kontra droga ay nilungsad noong ika-30 ng Hunyo na pinangunahan ng dating PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa at ang layunin ng proyektong ito ay hulihin ang mga taong sangkot sa mga illegal na droga. Ayon kay Bonkin, nagsimula ang mga iba't ibang eksena tulad ng bangkay sa kalsada ng isang taong sangkot sa droga, mga arestadong drug user at pusher, sumukong drug user at pusher at karaniwan na mula nang magsimula ang kampanya kontra droga, base din sa payag ni Superior Leonardo, mas bumaba ang bilang ng mga ginagasa, ninanakawan at insidenteng mga krimen sa lansangan dahil sa mga datos na nakita na malaki ang pagbabago sa lipunan simula nang pinatupad ang programa kontra droga. Kung kaya't walang nakikitang dahilan para itigil ang masigasig na pagpapatupad ng gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Sapagkat malaki ang nadudulot nito sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Ayon din kay Pangulong Duterte na inihag niya sa kanyang ikatlong State of the Nation, ipinapangako kong tuloy ang maigting na kampanya laban sa droga. Your concern is human rights, mine is human lives. Dagdag pa ng Chief Executive, akala nyo may hinto na sa labang ito. Dahil sa mga protesta nyo, nagkakamali kayo. Ang inaalala ko ay karapatang pantao, ako ang buhay ng tao. Gayunpaman, upang ang madugong labanan sa dalawang partida ay maiwasan, ang pagkukusang loob na pagsuko, hindi paglaban ng mga akusado, pagkaroon ng matayimtim na komunikasyon at masinsinong operasyon sa ang kailangan. Ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa bansa ay naway matigil na upang magkaroon tayo ng mapayapang lipunan. Naging talamak ang kriminalidad sa mga nagdaang administrasyon kung saan ay may record na 1,000 hanggang 2,000 ang insidente na murder at homicide kada buwan. Subalit ang malaking kaibahan ay mga inosente ang nabibiktima ng mga kriminal at lorigista. Malayo-malayo sa nangyayari sa gobyerno ng Duterte ngayon na ang batas ang nananaig at tumutugi sa masasamang loob. Nilatag na ang malalaking kaibahan ng mga nangyayaring krimen noon at sa ngayon, kaya wala kaming nakikitang dahilan para tutulan at pigilan ang masigasig na laban ni Pangulong Duterte laban sa illegal na droga. Dahil sa malaking pakinabang, hatid nito sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino ayon sa Senador. Yun lamang po. Thank you so much, Mr. Luis, for your constructive speech.
Maaari ka na ngayong magbigay ng ilang katanungan o interpolasyon sa hindi sang-ayong panig, Miss Twinkle Seco. Unang katanungan, sa tingin mo ba sa pagpatuloy ng war on drugs ay mababawasan ba ang bilang ng kriminalidad sa ating bansa? Oo. Naniniwala ka ba ng lahat ng namamatay ng dahil nanlaban talaga sila? Hindi. Sa iyong palagay, sa pagpapatuloy ng war on drugs ay tuloy bang masusugbo ang problema sa droga dito sa ating bansa? Oo. Sa tingin mo ba, sa mabuti pa din ba ang may dudulot ng war on drugs sa kabila ng sa mga namamatay dahil dito? Paulit nga po. Sa tingin mo, mabuti pa din ba ang may dudulot ng war on drugs sa kabila ng mamamatay ng dahil dito? Hindi. Sa tingin mo ba, maging maayos ba ang pagiging pagpapatakbo ni Pangulong Duterte sa war on drugs? Oo. At panghuli, masasabi mo ba ang lumago ang ekonomiya ng ating bansa dahil sa war on drugs? Hindi. Yun lamang po. Thank you so much, Miss Twinkle. You may now proceed sa iyong proposisyon ng hindi pagsang-ayon. Hindi kami pabor sa ipagpatuloy pa ang war on drugs na pinatupad ni Pangulong Duterte. Sa unang taon pa lang ng kanyang pamamahala, ay umabot na sa halos 9,000 umanong drug dealer na namatay sa engkwentro. Di ba bago sa gawing mandatory, tuwing sa duty ay dapat bukas ang body cam ng mga pulisya at dahil hindi pa ito pinatupad ng kasagsagan ng war on drugs, maraming namamatay sa sinasabing nanlaban. Subalit, walang kalaban-laban sa mga mapang-abusong mga pulis. Kung dati kinakatakutan ng mga tao ang masamang loob, ngayon, nang dahil sa nangyayari sa war on drugs, sa pulis na natatakot ang mga tao na dapat ay pumuprotekta sa kanila. Ganun ba ang nais ninyo na mabalot ang mga tao sa takot? Nang hindi sa kriminal dapat maging ingat kundi pati sa mga pulis. Ayon sa Human Rights Watch, ilan sa mga damay sa drug rate ay nasa edad na 17 pababa at sinasabi sa kanilang pagkamatay ay collateral damage lamang. At ayon sa NGOs, nangangalaga sa Philippine Children Rights ay halos 101 sa mga batang binawi ng buhay mula noong 2016 hanggang 2018 dahil sa mga naganap na raid. Hindi pa ito kasama sa iba pa tao na damay at napakatagal bago ito imbestigahan ng ayos. Marami rin sa mga biktima ay mga magulang. Halimbawa, ang isang ina na pinanghilalaan ng gumamit ng droga, pinatay ng mismo ng kanyang anak na babae. Sa pagpatay sa mahihirap na magulang tulad niya, libong-libong bata ang nangungulila. Ayon sa mga paunang datos mula sa DSWD, ang mga nangulilang bata dahil sa laban sa droga ay higit 18,000 na o halos dumoble na. Mahirap na ang buhay para sa mga batang ito, lalo labang hihirap ang kanilang buhay sa pagkawala ng kanilang mga magulang. Dahil sa kumpanyang kontra-droga, mas magiging mahirap tuloy baliin ang siklo ng kahirapan ng susunod na henerasyon. Yun lamang po. Thank you so much, Ms. Twinkle, sa iyong binahaging proposisyon. Mr. Luis, you may now proceed to your interpolation o mga katanungan. Sa paglaban ng Administrasyon Duterte sa talamak na droga sa Pilipinas, sa palagay mo ba ay hindi naging malaki ang kabawasan na bilang ng mga taong nalulong sa illegal na droga sa ating bansa? Hindi. Sa tingin mo, kung hindi kumikilos ang Administrasyon Duterte patungkol sa illegal na droga, na mababawasan ba ang mga gumagamit nito at nagbebenta nito? Hindi. Ang pagnanais ng gobyerno na may tuloy ang digmaan sa droga sa bansa Pilipinas ay iyo bang tinututulan? Hindi. Meron ka bang ibang ideya at sa posibleng hakbang na gagawin upang mapigilan ang problema sa droga sa ating bansa sapagkat ikaw ay tumututol sa pagnanais na may tuloy ang paglaban ng gobyerno kontra droga? Oo. Halimbawa, ikaw ay naging biktima ng droga o nasangkot sa droga, ilalaan mo ba ito sa mga pulis? Oo. Dahil sa paggamit ng mga tao sa illegal na droga,
Alam mo ba na maraming krimen at ang lumalaganap dahil sa illegal na droga? Hindi. Lang po. Thank you so much sa ating mga ikalawang tagapagsalita. We will now proceed to the last speakers para sa kanilang rebuttal speeches. Unahin natin para sa hindi sang-ayong panig, Ms. Marjon Gabriel for her rebuttal speech. So, ako pong mag-deliver po ng final rebuttal speech po ng negative side. Tanong ko lang po, audible po ba yung audio ko? Yes po. Ayun, thank you. So, ayun, ito po yung final rebuttal speech po namin bilang negative side or hindi sumasang-ayon na ipagpatuloy ang war on drugs sa Pilipinas. Ang malaking tanong sa panahon ngayon ay dapat nga bang ituloy ang kampanya laban sa droga o napapanahon na upang ito'y itigil na? President Rodrigo's war on drugs in the Philippines is morally and legally unjustifiable. Why? Because it's resulting in large-scale violations of human rights. Noong September 2, 2016, after a bomb went off in Davao kung saan naging mayor ng 22 years si President Rodrigo Duterte, he declared a state of lawlessness in the country. That's what he unleashed in the name of fighting crimes and drugs since he became the country's president. With his explicit calls for police to kill drug users and dealers, almost 9,000 people ang naukusahan ng pagbebenta at paggamit ng drugs ang napatay sa unang taon ng kanyang pamumuno. Kung saan, sinasabi na ang 1/3 nito ay nanlaban, kaya napatay, at ang ilan naman ay nadamay lamang sa pamamaril habang nagda-drug raid. Although portrayed as self-defense shootings, these acknowledged police killings are widely believed to be planned and staged. Totoo ngang bumaba ang crime rate at umunlad ang ekonomiya ng ating bansa, ngunit ayon sa pag-aaral ng Human Rights Watch ay halos lahat ng biktima ng war on drugs ay walang trabaho, maliliit ang kita o nakatira sa may hirap na komunidad. Kaya walang saysay ang paglago ng ekonomiya kung hindi sila makikinabang dito. Hindi natin mapapalawak ang kanilang mga kakayahan, oportunidad at kalayaan kung sila naman ay walang habas na pinapaslang sa mga kalsada. Dapat sana'y di na lang dinaan sa dahas o madugong labanan ng kampanya. Kung hindi, tumutok na lamang sana ang kampanya kontra droga sa rehabilitation at paghuli sa mga taong lulong sa droga o sa pagpuksa ng mga drug lords upang hindi maging magkasalungat ang paglaban sa droga at ang pagkamit ng makamasang kaunlaran. Napapanahon na upang itigil ang mapang-abusong kampanya laban sa droga at simula ng pagkakaroon ng fair trial para sa mga ito. Dahil sabi nga ni international human rights lawyer Jason Wright, everyone deserves a right to live, and if they are committing a crime, they have a right to fair trial. Tama nga naman, hindi ba? Ngayon, simula ng investigasyon at sampahan ng kaso ang mga responsable sa pamamaslang at iba pang paglabag sa karapatang pantao at sagutin ng mga ahensya ng gobyerno ang mabibigat na pangangailangan ng mga batang nawalan ng taong bumubuhay sa kanila at tiyakin na pagtitibay ang mga hakbang na poprotekta sa kabataan mula sa pang-aabuso. Ang tanong nyo, paano masusolusyonan ang drug addiction kung ititigil ang war on drugs? Well, to deal with addiction, we should adopt enlightened harm reduction measures, including methadone maintenance, safe needle exchange, and access to effective treatment. We know meth addiction is very difficult to treat and is associated with high morbidity levels. Kaya instead of turning our country into a lawless country, we should make the Philippines the center of collaborative East Asian research on how to develop effective public health approaches to methamphetamine addiction. Sinasabi nyo, hindi ito laban sa tao, kundi laban para sa mga tao. Pero sa tingin nyo ba, mas napanatag ba nito ang loob ng mga tao? Napanatag ba nito na tipong sa kriminal lang sila matatakot at hindi sa mga pulis na protektor dapat nila? Sinasabi nyo na krimen ang paggamit ng droga at pagbebenta nito. Tama nga naman. Pero sa tingin nyo ba hindi krimen ang pagpatay? Napapatayin sila imbes na bigyan sila ng pagkakataong mabuhay at magbago at maibigay ang karapatan nilang malitis sa ilalim ng patas na batas? Tandaan nyo, ang droga ay patuloy pa ring lalaganap ko ang galamay lang nito ang bubunutin at hindi ang mismong ugat. Subalit ang mga nasawi at nawalang buhay dahil sa kakulangan sa tamang proseso at utos mula sa Pangulo, kailanman ay hindi na maibabalik. Kaya't hindi sagot ang war on drugs kung matatapakan nito ang karapatan ng taong mabuhay at magbago. Yun lamang po at maraming salamat.
so much, Ms. Marjon, sa iyong ipinahayag na rebuttal speech. We will now proceed to affirmative side for her rebuttal speech. Ms. Aubrey Olan, you may proceed. Rinig na po ako. Hello. Yes Rinig. po. So ako at ang aking mga kagrupo ay narito upang panindigan at patuloy na manindigan sa aming pagsang-ayon na ipagpatuloy ang digmaan sa droga dito sa Pilipinas. So siguro iniisip nyo kung bakit nga ba kami ay lubos na sumasang-ayon. Para sa inyo ay isa itong malaking kamalian. Sapagkat ang isang simpleng salita lamang na droga na hindi mo aakalain na dahil dito ay libo-libo na ang namatay. Namamatay, dinamay, dinadamay, winasak at patuloy pang sumisira ng buhay ng isang tao. Bukod sa kahirapan na alam nyo ang isa sa problema ng bansa. Diba ito rin ang isa sa mga pinaka-suliranin na kinakaharap ngayon ng ating bansa at pati na rin ng ating Pangulo. Dahil daw sa palasak na ngayon ang mga gumagamit ito. Estudyante din kayo, diba? Pilipino din kayo. Siguro naman nanonood din kayo ng telebisyon. Siguro natatandaan nyo yung sinabi ng ating Pangulo na lilinisin ko ang Pilipinas. My God, I hate drugs. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or are put either behind bars or below the ground, if they so wish. Ito ang sinambit na pangako ng matapang na Pangulo ng bansa na si Ginoong Rodrigo Roa Duterte sa sambayan ng Pilipino. Ang hangad na kapayapaan ay nagtulak sa implementasyon ng gyera kontra droga upang mabigyan ng tugon ang Siyempre, ang problema ng bansa. Ito ang nakikitang paraan ng Pangulo upang masugpo ito. Isa sa mga umuungol na tanong ng sambayanan ay kung karapat-dapat nga bang ipagpatuloy ang war on drugs dito sa Pilipinas. Yes, oo, why not, diba? Dahil ayon nga kay Cayetano, 60% na problema ng bansa laban sa krimen ay may kinalaman sa iligal na droga. Noon pa man ay talamak na ang patagong paggamit ng mga iligal na droga sa ating bansa na naglaon pa nga ay lumawak pa ang epekto nito sa lipunan at tao dahil sa masamang epekto nito sa kaugalian at daloy ng sistema sa lipunan ay mahigpit itong ipinagbabawal ng Batas Republika bilang 6425. Sinasaad nitong matugunan ang problema ng bansa sa iligal na droga kabilang na ang paggamit, pagbenta at adiksyon dito. Sa iyo na mismo nanggaling, Ms. Marjon, na tama nga ang tala ng Philippine National Police na bumaba ang crime rate ng Pilipinas buhat ng ipatupad ng Pangulo ang ganitong kampanya. So, ibig sabihin, talagang may pagbabago na talagang maganda ang naidulot nito sa ating bansa. Ayon din nga kay Senator Alan Peter Cayetano, dapat na magpasalamat pa nga tayong mga Pilipino sa Administrasyong Duterte sa kampanya niya laban sa iligal na droga at kriminalidad sapagkat ang Pilipinas ay dahan-dahang nagiging Singapore pagdating sa seguridad ng bansa. So, ibig sabihin, mali ang sinasabi mo din kanina, Ms. Swinkel, na nabigo ang Administrasyong Duterte sapagkat nakikita at nararamdaman natin ang pagbabago sa ating bansa. Isa pa, gusto ko lang ipaintindi sa iyo, Ms. Raylene, na yung sinasabi mo kanina na ang gera laban sa iligal na droga ay gera laban sa buhay ng tao, di ba? Pero sa totoo lang, it's a no. Kasi ang gera laban sa iligal na droga ay hindi gera laban sa buhay ng tao, kundi gera para sa buhay ng bawat Pilipino. Hindi ba't ginagawa nga ng pamahalaan ang lahat para sa ikabubuti at ikauunlad ng mga mamamayan at ng ating bansa upang makamit ang Siyempre, yung kalayaan at kapayapaan na matagal na nating hinahangad. At ayon din sa Philippine Council of Evangelical Churches na bilang mga tagasunod at mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, kami na bumubuo sa Philippine Council of Evangelical Churches ay nakikiisa
sa marangal na adhikain ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na masugpo ang laganap na paggamit ng droga na sumisira sa buhay ng ating mga kabataan at sa maraming mamamayan ng ating mahal na Pilipinas. Dahil dito, kami ay nalulugod na nasasaksihan ang pagsuko ng napakaraming mga naliligaw ng landas na nagsisigamit ng ipinagbabawal na gamot. Sana tuloy-tuloy nang itigil ng ilang kababayan nating nalulong at nabiktima ng ilegal na droga ang paggamit nito. Ang sa akin lang sana na kung paano kayo nag-iingat at iniiwasang magkasakit ng COVID-19, ganun din sana ang gawin niyong pag-iwas at paghinto sa paggamit ng droga para maging totally drug-free na kayo. Tunay nga naman na sakit ng bayan ang mga salot na pumapatay sa mga inosenteng mamamayan sa lipunan. Nakakabahala kung tayo ay patuloy na mabubuhay sa takot at walang may balak umaksyon. Kung sabay-sabay tayo natutunganga ay tsak, sabay-sabay rin tayong walang mapapala. Ang boses natin ay may kakayahang maka-impluwensya ng pananaw ng iba pang tao. Dahil nakakasigurado ako na ang lahat ng ito ay para sa bansang Pilipinas. Para sa ating mga ordinaryong mamamayan, hinihikayat ko kayo na makibahagi at gawin ang nararapat bilang isang responsableng mamamayan. Umpisahan natin ang pagpapalaganap ng disiplina at takot sa ating mga anak sa loob mismo ng ating bawat tahanan. Ang estudyante at tao na busog sa aral at pagmamahal ng mga magulang ay malayong mapapariwara sa buhay. Huwag nating konsintihin ang mali na nakikita natin. Ang problema sa droga ay hindi lamang suliranin ng ating gobyerno. Ang bawat isa sa atin ay may obligasyon na huwag nating hayaan na darating ang panahon na mapapasama ang sinuman sa ating pamilya sa datos ng mga taong lulong at pinapatay ng dahil sa droga. Kapag hindi ka naman lumaban o kaya nagbago ka, wala namang mangyayari sa'yo. Hindi ba sabi nga ni President Duterte, tumigil ka, hindi ka mamamatay, hindi ka makukulong. Ayaw mong tumigil. So ayun, at ayon nga kay Cayetano noong suspendihin daw ang gyera sa droga, nagbalik ka na naman umano sa lansangan ang mga drogista. Kapag bumalik ang mga pusher, kasunod na niya ng patayan ng inosente, di ba? Ito ay isang patunay na ang gyera kontra droga ay nakakatulong sa pagsugpo ng mga mandurugas at matigilan ang kalakal ng mga iligal na droga sa loob at labas ng ating bansa. Ang paraan man na ito ay hindi makatarungan sa mata ng iilan, ngunit kung hangad man ay panandali ang aksyon, wala nang iba pang maiisip kundi ang ipagpatuloy ang gyera kontra sa droga. Sabi mo kanina, Miss Raylene, na lumalabag sa karapatang pantao ang war on drugs, di ba? Gusto ko lang sabihin sa iyo na lumabag man sa karapatang pantao ang digmaan sa droga, hindi ba't nakalalabag na din sa batas pantao ang mga drug addict dahil sa mga kinasasangkutan nilang krimen? Sasabihin niyo pa na bigyan ng pagkakataon at kasalanan ng pumatay. Bakit? Naisip ba ito ng mga addict? Pumatay ng anak, minasakar ang buong pamilya, tapos bibigyan mo pa ng karapatang pantao? Hindi na tao yan, hayop na yan. Kasi yung mga drug addict nga minsan, di ba, lola na, gagasain niya pa. Pinatay ang lola ng addict kasi akala baboy daw. Nang gagahasan ng mga walang kalaban-laban na bata o kaya minor de edad, nang ho-hostage ng mga bata. Dahil yun sa ipinagbabawal na gamot na sumisira sa maayos na pag-iisip nila. Di ba nakikita nyo naman sa mga news o kung hindi man, manood naman kayo ng balita. Anong saysay ng TV nyo kung hindi naman kayo aware sa nangyayari sa inyong kapaligiran at sa ating bansa. Kasi puro social media na lang, tayo nakadepende na akala natin tunay yung mga nakapost ngunit punong-puno naman ng mga kasinungalingan. Yung mga drug addict na kaya daw niya nagahasa minsan, napapatay niya yung mga anak niya kasi tingin niya, demonyo daw, di ba? Sinong demonyo? Yung mga pulis na tinutulungan ang bawat mamamayang Pilipino na maibsan ang takot sa mga ganyang klase ng tao? O yung mga drug addict na walang pusong pumapatay? Kapag pulis, mga demonyo. Kapag naman drug addict ang pumatay, no issue. Nasaan ang utak nating mga Pilipino? Kaya nga sabi ni President Rodrigo Roa Duterte, na kayong mga nagdodroga, tapos na ako mag-warning sa inyo nung eleksyon. Kung anong mangyari sa inyo, makinig kayong lahat. Baka kapatid mo yan,
asawa mo, o kaya kaibigan mo, anak mo, ipapasabi ko na sa inyo, walang sisihan. Sinabi ko na sa inyong huminto kayo. Ngayon, pag may nangyari sa kanila, ginusto nila yan. Ginusto nila. Kung sinasabi mo din kanina, Miss Marjon, ay about sa right to live, pero ang tanong ko, di ba yung mga adik mismo pumapatay ng mga inosenteng tao? So sige, sabihin na natin nasa Bill of Rights yung right to live na yan. Pero yung mga inosenteng tao, wala ba siyang karapatang mabuhay? Na wala namang ginagawang masama pero pinapatay ng mga adik na yan? Eh kung ang right to live na sinasabi mo ay para sa mga adik, eh mas gugustuhin ko na lang mamatay. Bakit? Eh kaysa naman sa bawat paglabas ko ng bahay, mapagabi man o kaya araw, ay makakasalubong ako na mga adik sa kalsada, tapos gagasahin at papatayin lang ako. Siguro kahit kayo, mas gugustuhin yung wag na lang magising kaysa makaranas ng ganung kasuklam-suklam na pangyayari. So, nabasa ko din yung sinasabi na about kay Kian, sa 17 years old na si Kian de los Santos, na namatay daw sa kamay ng mga pulis na dapat protector natin, di ba? Eh, hindi ba nila naisip na may mga pulis na hindi naman talaga matino at meron sadya sa isang grupo na pulpol? Kaya wag maigigit sa akin na hindi maganda ang war on drugs dito sa Pilipinas. Kahit hindi mo man sabihin, alam kong malaki ang ipinagbago ng bansang Pilipinas mula nang maupo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At isa pa, gusto ko lang ipaintindi sa'yo na ang may problema dyan ay yung mga pulis na gumagawa ng sarili nilang mga aksyon. Sige, sabihin na natin na pinatay nila si Kian. Eh paano naman yung namasakar ang buong pamilya sa Bulacan? Eh di ba inosente din yun na pinatay ng adik? Paano yung sanggol na nakita na lang ang diaper at patay niyang katawan sa kalsada dahil sa adik? Paano naman yung 12 years old na bata na ginahasa at pinatay ng 3 adik sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga? At marami pa ngang iba. Hinihingi ng ustisya si Kian, ipinagrally, pero yung pinatay ng mga adik na yan, hindi nyo sinisilip, hindi nyo nakikita. What the hell? Put yourself on that situation. What if ikaw ang nawala ng pamilya dahil sa adik? What if na-rape ka or binastos? Maging totoo na tayo dito kasi alam ko na ang gugustuhin mo din na ipapatay sila at sasabihin mo yun ang nararapat sa kanila. Dahil alam mo, hindi naman ganun agad-agarang gagalaw ang batas. Isa pa, sabi dito na ang mahihirap daw ang nagiging biktima ng war on drugs na yan. Yun na nga eh. Mahirap ka na nga, bibili ka pa ng droga. Isa pa, bakit kung mahirap sila, bakit sila may pinangbibili ng drugs? Saan sila kumukuha? Kasi, alam mo, yung drugs kasi, hindi yun ibinibigay. Ibinibili yun. Kung ang binibili ng mga addict ng drugs ay ginagamit na lang nila sa maaayos at tamang paraan, edi hindi sila magdudusa. Kawawa daw ang pamilya kapag napatay yung mga gumagamit ng droga. Kawawa daw yung mga bata na nauulila kapag napatay ang mga magulang. Eh bakit? Naawa ba yung addict sa pamilya niya kasi gumagamit siya ng droga na alam niyang bawal at maaari siya at ang kanyang pamilya na mapahamak? Oh my God! Hindi kakahapon ipinagbawal ng batas ang droga. Huwag silang mangmang. Alam nila simulat sa poll na bawal yon at alam din nila na ang pwedeng mangyari pero tuloy pa din sila sa pagpasok sa mga drogang iyon. Problema kasi sa atin, gusto tayo sa ngawa pero hindi natin inuunawa. Isa pa, kung ang sinasabi nyo ay ang problema ay trabaho at gusto nilang magtrabaho, eh di ba lagi namang mayroong paraan? Kasi kung ayaw nila, ay napakarami nilang dahilan. Madaming paraan para kumita. Huwag kasi umasa sa mabilisan na paraan. At isa pa, sabi mo din kanina, Miss Marjon, na dapat itinuon na lang sa rehabilitation at hindi yung war on drugs na yan. Di ba kasama naman talaga sa programa ang rehabilitation na yan? Kung hindi mo papatayin ang mga adik na walang awang pumapatay sa mga inosente, ay hindi sila matatakot dahil alam nila na rehab lang ang babag sa kanila. Sabi mo din nga kanina, Miss Raylene, na paano sila magbabago kung kinitil na ang buhay ng mga adik, di ba? Bakit? Nakakasigurado ka ba na magbabago sila? Sigurado sa loob, oo. Pero once na lumabas na ang mga yan, ay nakakasigurado ako na gugustuhin at gugustuhin niyang mga lulong sa droga ang tumikim ulit ng drugs. Always remember na hindi lahat ng tao magkakapareho. Na kapag ipinarehab mo ay magbabago o kapag binigyan mo ng second chance ay magbabago. Nagawa na nga nilang pumatay, di ba? Kung kaya't kayang-kaya ulit nila gawin yon. Bad people are killing good people. So why not?
Give them the dosage of their own medicine. Bakit? Ano bang mainam gawin sa mga drug addict? I-rehab? Give a second chance? Ipaalbularyo? Sa totoo lang, ginawa niya yan pero ang tanong ko, natigil ba? I'm not saying that killing a drug addict that kills innocent people is right, but it was just fair. It was fair for all good people who are aiming for a free drug country. It was just fair. Kung kaya't, ito ay nararapat lamang na ipatupad sapagkat isa na itong malaking hakbang upang magkaroon tayo ng pagbabago sa ating bansa. Isa itong malaking oportunidad na ipinagkaloob sa atin at kailangan ng maigihang aksyon. Kung hindi ngayon, kailan ulit tayo magbibigyan ng pagkakataon na gawa ng paraan ang suliraning ito? Kailan ulit tayo magkakaroon ng Pangulong may tapang na aksyonan ang isyong ito kahit na marami sa kanyang paligid ang hindi sumasang-ayon? Kung hindi ngayon, kailan? Bilang isang estudyante at mamamayang ng Pilipinas, hindi nararapat na tayo laging aasa sa ating Pangulo upang solusyonan ang bawat problema ng bansa. Matuto din tayong makialam at gumawa ng paraan sa bawat suliranin ng ating bansa. Tayo sa isang komunidad ay matutong magtulungan para sa ikauunlad ng ating bansa. Magkaroon ng seminar ang bawat barangay patungkol sa droga at masamang maidudulot nito. Sumunod sa bawat patakaran ng ating bansa bilang isang kabataan, matuto tayong alamin kung ano ang tama sa mali. Na hindi dapat tayo nagtitiis sa dalawang opsyon na meron tayo. Sa buhay, talagang marami tayong pagpipilian. Nasa sa atin na yon kung ano ang pipiliin natin at sana tama ang piliin natin. Ang Pilipino ay naniniwala na ang lahat ng problema ay may solusyon. Maduguman ang laban dahil sa gyera kontra droga, nais lamang ng Presidente Duterte na maging ligtas ang kanyang sinasakupan. Ika nga niya, kaya kong maging masama kung ang idudulot nito ay kabutihan sa aking nasasakupan. We have been fighting this menace for the longest time, and we are fortunate that at this point in our history, we have a president, no less than our very own president, Rodrigo Roa Duterte, who is providing what we have been waiting for so long, a fearless, determined, and firm leadership in realizing the goal of a drug-free Philippines. For me lang ha, human rights must work to uplift human dignity, but human rights cannot be used as an excuse to destroy the country, your country, and my country. Tanggapin na lang natin ang katotohanan na laging magkakaroon ng collateral damage at mayroon man itong kapalit, ay positibo pa rin ang maidudulot nito sa atin at sa ating mahal na bansang Pilipinas. Yun lamang po, sir, and thank you. Thank you so much, Ms. Olan, sa iyong ibinahaging pagsang-ayon sa ating proposisyon. Resolbahin, drug war ay ipagpatuloy sa Pilipinas. So, for the criteria for judging, 25% for the evidence, 30% for delivery, 30% interpellation, 15% for rebuttal, and for a total of 100%. So, may we call on Sir Cloyd Ramos for the closing remarks, announcement of the winner, and the naming of best speakers and best debaters. Okay, I would like to acknowledge the participants of this, the committees of this debate. Maraming salamat, Andrea, sa pagiging MC natin. Ganon din kay Benedict na siya ang nangasiwa para sa ating program, and invocation na ipinahayag naman ni Kathleen. Thank you very much sa inyong tatlo at sa lahat ng mga nakikinig na sumaksi ng ating debate para sa araw na ito ang magbubukas ng ating isipan sa ating mga mahuhusay na mga speakers. Pinahayag na ni Andrea ang ating mga first speaker, second speaker, and the rebuttal speakers. Kung kaya't sa ngayon ay announce ko kung sino muna ang best speakers. So we have two best speakers for today. So sangayon dito sa ating kategorya, ng ating best speakers, congratulations, Miss Angelica Villanueva, one of the best speakers of our debate this afternoon. And the second best speaker,
Congratulations, Miss Relene Maulyon, as one of the best speakers of our debate. Para naman po sa another category, which is the best debaters, we would like to announce the best debater. Okay, Miss Aubrey Olan as one of the best debaters of our program, debate today. And then the second one is Miss Marjon Gabriel Albay. So congratulations to our best speakers and best debaters. And now we will be announcing the best team who won in our debate. The best team for debate and who won the Modified Oregon Oxford final round na may pinamagatan o proposisyong digmaan laban sa droga ay dapat na manatili o ipagpatuloy sa Pilipinas. Ang nagwagi na lupon o pangkat o panig ay ang sang-ayong panig. Ang grupo ng Computer Engineering Second Year ang siyang nagwagi sa ating championship sa araw na ito. So that's it. Thank you very much, guys. Thank you sa lahat ng mga nanood. Salamat din sa lahat ng ating mga naging participantes, able speakers, able debaters ng ating so ganun din, na-announce ko na, nasabi ko na yung lahat ng nasa GC na mga nasa speakers and debaters are part of the what we call the exempted, no? Exempted kayo sa final exam natin. So congratulations. Thank you very much. Congratulations everyone and thank you. Thank you po. Miss- Thank you po.